Magalaga, kung nagpakarga kayo, hingi po kayo ng resibo. Makikita nyo doon. Paglabas ng resibo na yun, may nakalagay doon kung crudo o diesel yung nailagay sa inyo, kung tama ba o mali yung naikarga bago umalis. Magandang araw ho. Meron kasi ako nakita na nag-viral doon sa FB na nagpakarga sa isang gasolina tapos nakalatag yung mga bote. May mga tubig yun pagka ganun yung puti. Ano nga ba mangyayari pag yung gasolina natin nahaluan ng tubig? O kaya idamay ko na ho kung halimbawa na yung fuel natin, example, yung gasolina natin crudo ang nailagay at yung crudo naman gasolina ang nailagay. So sa madaling sabi, na misload po ng isang gasolinahan. So, ito po kasi, di ba may dalawa tayong engine, isang gas, tsaka isang diesel. Di ba pag gasolina tayo, tatanungin na gasoline po ba or diesel? Kasi, yung makina natin, inisign po yan nang may kanya-kanyang panggatong. Panggatong po yung term namin dito, mga mekaniko. So, yung panggatong na yon, yung gasolina, tsaka crudo. Ibig sabihin, yung panggatong na yon, kung gasolina yon, hindi pa pwede malagyan ng crudo. Unahin natin yung nakita ko na picture. Ang posible nang mangyayari doon, nahaluan ng tubig, pwedeng pupugak-pugak yan kasi hindi na solido na purong gasolina yung na pupunta sa makina. So mangyayari, mamamalya, pupugak-pugak. Kaya siguro naisipan nila na siguro pinagawa sa mekaniko, tapos ang findings nga ay maruming gasolina o may tubig yung gasolina, kaya din rain lahat ng gasolina. So mangyayari doon, uusok yung engine natin, pwedeng mamatay. Ikatlo, pupugak-pugak yan. Minsan pag matuling ka, nananakbo ka, kumakadyot-kadyot ng ganon. Yung gasolinahan po, may mga tangke rin yan sa ilalim yan. So dapat yung tangke niyan o yung lagayan nila ng mga pangkarga nila ay dapat malinis yan. Kasi pag marumi o kaya natutubigan yon, maaaring makaapekto dun sa makina natin. So talakayin naman natin yung misload. Kasi nung nasa total po ako, nagtrabaho ka ng kulang-kulang 5 years sa total gasolinahan yon. So may mga nagagawa po ako doon na nagkakaroon ng misload. Bawa yung pump boy o gasoline boy, yung gasolina nakakarga ng crudo, yung crudo naman nakakarga ng gasolina. So ang ginagawa ko doon, i-drain po yung lahat ng laman. Linisin yung ito, di mga dekarburador, uso pa ng mga panahon na yung dekarburador, minsan binabaklas ko yan. Tapos nililinis ulit. Tapos yung mga fuel filter, papapalitan po yan. Yan. Same na yung vice versa sa crudo. May mga fuel filter yan, papalitan ulit. I-drain lahat ng laman. Yung iba, walang drain plug. Yung gas tank nila, kailangan kong ibaba lahat yun. Yung buong tangke. Saka i-drain lahat ng laman. Tapos lilinisin yun. Saka sasalinan ng panggatong na para sa kanya talaga. Bawa, pumunta kayo ng gasolinahan, tapos pinakargahan ninyo, kasi mararamdaman nyo naman yun lagi nyong daladala yung sakyan ninyo, kung may kakaiba sa sakyan ninyo, kung normal ba yung takbo nya. So pag pumunta kayo dun sa gasolinahan at pag after nyo magpakarga, biglang namamatay, makikita nyo umuusok, kumakadyot-kadyot na, posible ho na mali yung naikarga sa inyo na panggatong. Tayo man, ano ba mga pwede namin gawin? Kasi mangyayari ho nun, di ba? Minsan pag nakatakbo ka na nun minsan nga nangyayari, bawa yung laman ng tangke ninyo kalahati pa, nagpakarga kayo ng mga 10 liters, ang mangyayari lang ho niya, pupugak-pugak. Pero pag puro o mas marami yung naikarga na mali o sala, biglang mamamatayan. Hindi pa nakakalayo sa gasolinahan, mamamatay na yan. Minsan naman nangyayari, nandun na sa bahay. Kasi minsan nag-service ako dati sa bahay na mismo Pinupuntahan ko yun. Doon ko na siya ibababa yung tangke o kaya drain. Doon ko na gagawin yun.
Pag after ninyo po magpagas, pakikiramdaman ninyo yan kung hindi nyo nasilip, kung tama ba yung naikarga. Pagka mayroong kakaiba sa engine, unang-una pupugak-pugak yan, mamamatay, uusok. Kasi hindi na yun yung para sa kanya talaga eh. Siyempre susunugin niya yan dyan. Hindi naman niya si crudo, hindi niya kayang sunugin si gasolina. Si gasolina, hindi niya kayang sunugin si crudo. Kasi magkakaiba po yan eh. Ang gagawin ninyo, itatabi ninyo at tumawag kaagad kayo doon sa gasolinahan na pinakarga ninyo at magpa-service na kaagad kayo. Huwag nyo na pong ipilit na paandarin ng paandarin yon. Ang gagawin nyo dyan, itatabi nyo na lang tapos tatawagan nyo. Servisan po kayo niyan kasi may mga, ang gasolinahan naman may mga ganun talaga na naka-assign na mekaniko. At yun na nga yung gagawin nila doon, yung i-drain lahat yan, ibababa, linisin kung ano man dapat linisin, palitan kung ano man dapat palitan. Siyempre nasa fuel system yan eh. Yung fuel system, mga fuel filter, matik, papalitan ho yun. So, Terman, may dapat ba kaming ipangamba o bigla ba masira yung makina natin pag napabayaan namin? So, hindi naman po basta-basta mapapabayaan yun dahil mararamdaman nyo kaagad yun. So, sabihin natin na magtagal yun, posible talaga na may masira. Example, sa diesel, pwede masira yung injection pump nya. Sa gasolina naman, pwede masira yung fuel pump nya. So, bihira naman nangyayari yun nun kasi nararamdaman naman talaga ng may-ari. Tanong, Tireman, kasi nung makita ko, hinablot nung pump boy, crudo yung sasakyan ko, nahablot niya yung nozzle ng gasolina, tapos nalagyan ng mga 2 litro. Okay ba yun? Ihalo o kaya itatakbo ba? Pwede ba yung itakbo yun? Pagka ganun no, talagang kahit konti po yan, talagang ipapadrain nyo yan. Hindi pwedeng itatakbo nyo na yan. Kasi iba pa rin po yun. Kagaya ng sinasabi ko, hindi niya kaya sunugin yun yung gasolina ng crudo. Hindi kayang sunugin ng crudo yung gasolina. I-drain nyo kaagad yun para malinis yung tangke natin sa system. Tips lang, kung halimbawa po na magpapakarga kayo, sure po natin na yung pinapakargahan natin ay wala ron sa mga bahaing lugar, kumbaga malinis yung area nila. Ay syempre, abalahin kayo niyan eh, titiri kayo niyan, o siyempre i-drain nyo rin yan. O mas worse, masira pang pyesa. Although, ano naman yan, charge yan sa kanila eh. Kasi ang sistema dati, pagka may nasirang fuel filter, charge yan sa pump boy na nagkamali. Bawa yung fuel filter, papalitan yun. Charge na yun sa kanila. Tsaka yung laman nung tangke, kung ano yung i-drain, kasi hindi na ibabalik yun. Papalitan ng panibago. Halimbawa, yung laman ng tangke ninyo, 20 liters, tapos nahaluan nyo yun. Yung 20 liters na yun, papanibaguan yun. So, charge na sa kanila yon. Kaya lang, syempre, abalahin pa rin kayo. So, yun, sure po natin na yung pinapakargahan natin, malinis, para maiwasan natin ganung problema. At, pag nagpakarga po tayo, maging aware din tayo. Hindi lang tayo basta-basta pakarga. Kasi, minsan, nung na-encounter ko, yung mga ganun po na senaryo, yung mga gasoline boy, mga kulang ng tao, mga wala pang tulog. So minsan wala na rin sa ulirat yung isip nila. Kaya nagkakaroon ng misload. Ikukonsulta lang natin yun doon sa pinakargaan natin mismo. Kaya mas magalaga, pag nagpakarga kayo, hingi po kayo ng resibo. Makikita nyo doon. Paglabas ng resibo na yun, may nakalagay doon kung crudo o diesel yung nailagay sa inyo, kung tama ba o mali yung naikarga bago umalis. So karapatan naman po natin yun. Tsaka SOP naman yun, may mga resibo naman po yun eh. So yun, basta nakaranas kayo ng ganun, huwag nyo na pong ipilit na paandarin ng paandarin. Itabi nyo na ho yan, tapos tawagan nyo yung gasolinahan kung saan kayo nagpakarga para ma-check nila. Ayun. So yun lang, malinis ang gasolinahan at syempre, laging kalma. Dapat po laging tayong kalmado pag mangyari ng ganun na uy, bugak-buga ka, o so tatabi nyo na yun. Tapos tawag na kayo doon. So, salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin at mag-iingat po tayong lahat. Wala na po ako sa Tire Center Parañaque, nasa Cavite na po ako. Shop location po nasa Facebook page ko,
Tapos, nasa description box po ng YouTube ko. Minsan nasa comment section. Okay? Ingat po tayong lahat.